So yun nga, no, bali dito tayo ngayon sa Davao City pa rin at ang ano dito, kuha ko natin ay baha, no. So time check ko tayo dito, it's 4:11 ng hapon. So dated today, November 5 na ba? Tama, November 5, Wednesday. So itong ganap po dito, ito nakikita ko ninyo, baha ho ito ha, hindi ho ito dahil sa ulan, bagyo at mga maanomalyang flood control project sa Davao City, no? So wala ho itong kinalaman sa flood control project, kundi ito ay may kinalaman sa high tide area. So anong lugar pala to dito? Bakit ito inabot ng high tide? Ibig sabihin ho siya, sea level ho siya, no? Oo, kumbaga ano siya, kapantay, no, ng tubig dagat. Alam niyo siguro yung ibig sabihin ng sea level, kahit pa kakamping ka at saka loyalista nga. Ano po ibig sabihin ng below sea level? Kung ang Metro Manila ay below sea level, ito naman ay sea level, no? Di ba, no? So, baha yan. So, ito siya ay, ano lang talaga. Uy! Bunga lang siya ng, ito yung dudot ng high tide. So, atay dito. Labas tayo sa lugar. Kasi dito sa unahan, wala na siyang baha kasi elevated patay. Labas tayo, ano po. So, ano na siya, sa unahan na to dito ay elevated yan na Barangay 76A Bukana. SIR Phase 1. SIR Phase 1 siya, pero bakit walang baha sa labas? Kasi nga, elevated. Yun yung mga kalsada sa Davao City, elevated. Although may mga mangilan-ngilan pa rin kalsada sa Davao City na hindi siya elevated, like pag ataw dito high tide, so talagang mababahaan siya, no, ganyang-ganyang area na yan, although papasok looban community area, no, mga residential. So yan na, may baha sa Davao. Dito sa Davao City ulit ko, may baha o wala, may bagyo o wala, may bagyo o wala, meron talagang magaganap na baha kapag ka grabe yung high tide. So itong high tide naman na ganito, hindi naman to lagi like siguro once a month or twice a month. Kung ano ba, yung parang kabilugan ng buwan, yun yung sabi. So, sa isang buwan, ang kabilugan ng buwan ay isang beses lang or dalawang beses. Parang gano'n, no? Parang gaya nga, meron tayong half moon, quarter moon, full moon, new moon sa calendar. O, dahil dun sa baha na yun. So, ito siya, hindi ito hindi ito baha dahil sa anomalyang flood control flood project. Kundi yun talaga ay below sea level. Isipin nyo na lang ha, mga tangang dyan, mga Duterte haters, mga Davao, mga haters sa Davao. Kung binabahaan na ngayong lugar na yon, yung portion na yon ng Davao City na wala namang ulan at bagyo, what more na lang what more na lang kapag ka merong malakas na ulan, diba? So sobrang lakas ang ulan, buhos ng tubig ulan sa kalangitan, tapos sabayan pa ng high tide. So ang mangyayari, talaga, overflow sa kalakhang bahagi ng downtown Davao. Downtown Davao lang din naman kasi ang downtown Davao ay parang nga siyang kung sa NCR pa yan, para siyang parte ng Parañaque. Tama ba Parañaque? Hindi pala Parañaque, parang parte siya ng Pasay. Yan, Pasay, City of Manila. Na pagka malakas yung ulan, talagang binabaha. Pero sa amin, maganda sa Davao City kasi nga, binabaha kami dito ng 3 hours lang naman. Subsides din na kaagad. Samantala sa lugar ng mga nabanggit yung lugar sa Maynilaan, linggo bago mawala yung baha. Tapos yun na, maraming mga namamatay sa leptospirosis. Tapos meron ding mga nasasarantang mga kabahayan, mga gamit. Dito sa Davao City, very rare, sobrang pambihira lang yung pagkakataon na magkakaroon dito ng mga property damages, Joto floods. Joto floods kasi din naman, nagsasubside din naman kaagad, mabilis. Kasi ang drainage ho namin dito ay napakaganda, malalaki, malalawak. Ito for example, nilalakaran ho natin. Ito ay mga drainages, na mga malalaki, Dambuhala, higante, drainage. Dati, naabutan ko pa to, siyempre early 2000s lang to kay Mayor Sara lang to na nangyari. Na itong drainage na to, actually ito open canal at ginawa niyang sarado. So dati open canal, hindi tayo pwedeng dumaan dito sa aking nilalakaran kasi nga canal, pwede kang mahulog, di ba? So para magamit yung lugar, para mas mapawidening area talaga yung mga daanan sa Davao City, sa mga lansangan namin, ay tinakpan. Kumbaga nilagyan ng mga
culvert. I don't know kung box culvert ba, possible, no? Box culvert na to dito. So matibay talaga yung ano, drainage. So ilang beses sa kami binahari ito, pero di ba wala kayong nakitang ano dito, mga pinapalitang nasisira ng mga drainage. Kasi naka-box culvert yan. Tapos ang lawak. Kaya hindi kami magkakaroon basta-basta ng pagbara ng kalye. Diba? So ito yung nilalakadan natin ngayon. Walang baha. Siyempre, hindi nga siya abot ng high tide. Kasi elevated na to dito. Ulitin ko, wala kayong maririnig sa Davao City na nasisira yung mga drainage dahil sa malakas sa pagbaha or laging pagbaha. O dito, binabaha pa rin Davao kasi nga, ano nga kami, ulitin ko, sea level ang downtown proper. No? Ano din kami dito? Embankment o tawag dyan, earthfill, reclaim, ganun. Reclaim kami dito mostly sa downtown area, Poblacion District in particular, lalo na yung mga Chinatown. Yung area na yun ay hindi kailangang ulanin para magbaha. High tide lang, okay na, no? Babahain na sila ng mga ilang oras. Kaya nung nakita ko ninyo sa unang parte ng ating video na hindi naman maulan, no? Wala namang baha, aming bagyo, pero binaha. Yun ay dulot sa high tide. Nasa ano tayo ha? Mataas tayo na elevation. Nasa mataas na elevation, kaya hindi ito binabaha. So ito yan, mga bahayan. Doon sa unahan nun, dulo. Pero hindi naman lahat ng lugar itong SIR ang binabaha during high tide. No? May mga piling area nga lang. Certain points ba? I mean certain area ba? No? Na nalulubog sa tubig kapag high tide. So ano siya? Water always finds its level. Kunyari, ikaw ay nakatira sa isang lugar dito sa Davao, sa yun nga, SIR, phase 3 or phase 1. So kapag na yung lugar mo naabot ng tubig, high tide, during high tide, galing sa dagat, ibig sabihin ho nun, yung iyong kinatatayuan ay situated, located siya sa lower portion, no? Mababa ang kanyang altitude. Altitude. Bababa yung kanyang yung kinatatayuan. Ikaw yung pinaka matatawag dating the lowest form. Lowest form. Di yung pinaka mababa na na level ng lupa. Di ba? Ito yun, wala namang baha dito kasi nga mataas ang kanyang katayuan. Situated siya in the highest elevation compared doon sa unahan. So ngayon andito tayo nasa may Davao River Bridge. Ang tawag nitong tulay na to ay Generoso Bridge. Pangkasalukuyan, meron kaming 4 na tulay, no? Meron kaming Maa Bridge, meron kaming San Rafael Bridge, meron kaming Generoso Bridge, connecting yan ng connecting sa Matina, Grabahan and Bangkirohan Public Market. At ang pang-4 naman ay ang ilan na ba yung nasabi ko? Nga pala, Maa Bridge, San Rafael Bridge, pang-4 Generoso Bridge. Pangatlo, pang-4 yung Bolton Bridge. Tapos meron tayong pang-5 na River Bridge, yun yung under construction na malapit na madadaanan ng mga taga Davao. Yan yung tinatawag na Bukana Bridge. So naglakad na tayo dito para maipakita ko sa inyo ang itsura ng aming ilog kapag high tide. So ano ba pala tandaan na high tide? Ang isang high tide, no? Sa mga bukana. Bukana means yung yung pinakalagusan, pinaka intersection ng river and open sea or ocean. So ito na yun. So that's the high tide. Yan yung hitsura. That's the face of high tide. So yung behavior ng tubig sa ilog or yung behavior ng ilog ay hindi siya magalaw, hindi siya mabilis ang agos. Kundi para siyang parang kita mo yung paatras yung wave. That's the sign or indication na high tide ang oras na yan. Kasi tubig nga paatras. So yun, no? Okay na tayo. Thank you for watching. And sa kabila pala ay
Yun yung lugar kung saan nag-inspect itong sila ICI, ano pa tawag ng ICI, no? Independent Commission of Investigation na pinanguluhan ni Magalong, Benjamin Magalong ng Baguio City. Pero wala naman silang ano ginagawa dito. Wala lang ano lang sila. Tripping lang, no? Dapat imbestigahan ang Cebu dahil andun yung maraming napinsala dahil sa flood control project na scam. Hindi talaga na-spend ng tama. 28 million pala, no? Pero sige, mamaya, no, iba namang video yan para dyan. So yun na siguro, thank you for watching. So Davao City, binabaha pa rin kami dito kahit walang ulan. Hindi kailangan ng ulan, hindi kailangan ng bagyo. High tide lang, enough na para magkaroon kami ng baha sa mga portion na kung saan hindi na siya ganoon ka-elevated.